Mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Araw-araw, hindi makakilos sa panghusga nila. Araw-araw, sana ang bigat ng nakaraan. O ano bang dapat na gawin? Isip at puso ay kailangan ng tulong. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga nakakapakinig at nakakapanood sa aming programa. Good evening po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 29, 2026. Nako, January pa rin ano? Marami ba sa inyo kagaya ko na parang ang haba-haba yata ng January? Taon-taon na lang, ganun na lang ang nangyayari, no? Parang ang hirap, ang tagal matapos nung buwan. Pero sa mga susunod na buwan, parang nagiging mabilis at magugulat na lang tayo ay bare months na naman, ano? Ngayon po ay araw ng Huwebes, kaya makakasama na naman kami sa aming programa, ang Aksyon Kababaihan, dito lamang sa DZRH. Ayan, disclaimer kaagad. Itong ating programa ay Aksyon Kababaihan, pero hindi naman ibig sabihin na mga babae lang yung mga nag-host o yung mga panauhin. Kasi naniniwala tayo na yung pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga babae at ng lalaki ay hindi lang dapat laban ng mga kababaihan. Of course, ganun din dapat yung mga kalalakihan kagaya ko at hopefully ng marami sa atin na magtataya para ipaglaban yung pagkakapantay natin ng mga kababaihan. Ayan. Ngayon po, yung guest ko ay kapwa ko din lalaki. Kaya, and I'm sure, bilang trade unionist, ay isa rin sa mga major principles ng union ay yung equality. And unions, most of them are also pushing for equal recognition ng mga karapatan ng mga kalalakihan at ng mga kababaihan. Ayan, sige po mga ka-aksyon, dun sa mga gustong mag-engage sa ating discussion ay live din tayo sa YouTube at sa Facebook page ng DZRH. You can put your comments or insights so that you can engage in our discussion. Unahan ko na po yung ating pag-uusapan ngayon, lalo na doon sa mga nasa rural areas. Pag-uusapan natin ngayon ay yung patungkol sa mga electric cooperatives. Ayan, di ba mga ka-aksyon, mamaya ipapaliwanag sa atin yan ng ating panauhin kasi dito sa Maynila, marami sa atin ang alam kapag
electricity distribution, 'di ba? Meralco kaagad ang ating naiisip, pero we know or ito yung katotohanan o fact na hindi naman sa buong Pilipinas Meralco yung nag-supply ng kuryente. At marami nga doon sa mga rural areas ay yung mga electric cooperatives yung nag-distribute ng electricity. So yan po yung pag-uusapan natin kasi mukhang maraming attempts na i-privatize, no? Ayan. So hindi ko napapahabain pa para samahan tayo sa ating diskusyon. Siya ang National Coordinator at organizer din ng National Union of Workers in a Power Industry or POWER, which is also affiliated to Centro. At kasama ko tonight si Mr. Irvin Boncacas. Good evening, Mr. Irvin. Sige, good evening kapatid. Kumusta? Malinaw naman? Ayan. Kamusta Yes, ang reception? naririnig ka namin. Ayan. Sige. Thank you. Yeah, medyo nainggit ako dun sa background mo sa beach, no? Pero alam kong artificial lang yan. Tagal Sige, kasi, Mr. ang tagal Irvin. maging summer eh. Oo nga eh. Sige, so pwede naman natin dahil sa AI ngayon, no? Pwede na nating i-adjust yung mga background ng ating Zoom. Sige. Mr. Irvin, baka pwede mo muna ipakilala very briefly yung Power Centro. Yun, para sa ating mga tagapakinig. Sige po, gaya na magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. So, nasa harapan niyo po, gaya ng sinabi ni kapatid ni Marco, si Ervin Bungkakas, dating manggagawa din sa kooperatiba ng kuryente sa galing Bicol. So, ang Power, isang mabilisan lang, ang Power ay nabuo na binubuo ng mga manggagawa sa lahat ng mga manggagawa sa kuryente sa buong bansa. So hindi lang siya electric cooperatives kasi kasabay din dito yung mga manggagawa sa generation, sa power generation natin at saka sa transmission sana na wino-workout pa natin na makasabay sa atin. So majority ng miyembro ngayon ni Power talaga ay ang mga galing electric cooperative, mga manggagawa sa electric cooperatives. Miyembro natin ay mula Region 1, Region 3, Region 5, Region 6, 7, and 8 regions ang miyembro ng POWER. Yun, kapatid. Yes, ayan. So, ipinaliwanag ni Mr. Irvin yung composition noong kanilang union, which is the Power, no? Pero yun nga, Mr. Irvin, I'm sure yung marami sa mga nasa probinsya, yung mga rural areas, kung saan mga electric cooperatives nga yung nag-distribute ng kuryente ay naiintindihan na ito. Pero can you also briefly discuss ba yung paano ba itong mga electric cooperatives na ito? Paano ba nag-ooperate ito? Ano ba yung mga batas or mga pinagtutungtungan nitong ganitong sistema? Sige, thank you. Sa atin kasi sa Pilipinas, meron tayong 151 electric cooperatives. Pero kung iisipin, nasa 149 distribution utility, 149 distribution utility. So kasabay dito yung mga pribado. Ang electric cooperatives lang ay 121. So 121 electric cooperatives, under siya ng NEA and ng CDA o yung Cooperative Development Authority. Kasabay din dito yung mga isla, nasa isla nating mga distribution, yung tinatawag na ISPAG, yung mga maliliit na nasa isla. Sa composition nito, meron tayong sa Pilipinas 20 na private distribution utility. Meron tayong 6 na pinapatakbo ng mga LGU. Meron 2 na pinapatakbo naman ng literal na multipurpose cooperative. So, sa usapin ng electric cooperatives lang, merong 121. Sa 121, ang 10 dito, nakarehistro mismo direkta sa CDA. Pero itong 121, either CDA ka o NEA, lahat po sila saklaw o sinusupervise ng NEA na kung saan ang electric cooperatives na buo simula pa noong National Electrification Administration. Mhm. So
nabuo sila sa ilalim ng batas na PD 269 noong 1973. Ito ang bumuo sa NEA. So dahil nabuo yung electric cooperatives 1973 din, yung pagbuo talaga ng mga literal na cooperatives 1973 din, April 14, 1973. But noong August 6, 1973, nabuo yung PD 269. Ito na yung pagbuo ng NEA, ng ahensya ng NEA. Silang binigyan ng kapangyarihan para mag-issue ng mga ng franchise sa mga electric cooperative at saka mag-supervise ng mga electric cooperatives. So mula 1973, si NEA ang may kapangyarihang mag-issue ng mga franchise sa mga electric cooperatives. Na nabago lang 'yon pagdating na nung 2001 na nung lumabas na yung Republic Act 9136 or yung IPIRA. So nung lumabas yung IPIRA, yung pag-issue ng franchise sa mga electric cooperative, nalipat na po siya sa House of Representatives. So hindi na sa NEA. Natira sa NEA is yung control and yung supervision power ang natira sa NEA. Kaya lang nung kasagsagan ng 2013, may bagong batas na ipalabas na mas nagpalakas sa kapangyarihan ng NEA. Ito yung Republic Act na 10531 na may title na Strengthening the National Electrification Administration. So, ibig sabihin, pagpapalakas talaga. Ibig sabihin, ito yung nag-amenda sa PD 269. Mas binigyan ng kapangyarihan. Nang-aalis lang talaga sa kanila yung kapangyarihan mag-issue ng franchise. So, yun. So, ngayon, kahit ano pa man yan, kahit pribadong kooperatiba siya, at pribadong distribution utility, or literal na electric cooperatives, or under ng pinamamalaan ng lokal na gobyerno, talagang may power si NEA na i-supervise si distribution utility. I see. Yeah. Okay. Sige, mamaya kasi Mr. Irvin, pag-uusapan natin kasi binanggit mo na nga na yung kapangyarihan ngayon na magbigay ng prangkisa ay nasa kapangyarihan na ng House of Representatives, no? At mamaya pag-uusapan natin kasi mukhang maraming mga attempts, no, na i-privatize yung ilan sa mga existing electric cooperatives. Pero para mas lubos maintindihan ng ating mga tagapakinig at tagapanood, paano nga ba kapag electric cooperatives? Kasi pag dito sa Maynila, sa Meralco, madaling maintindihan na pribado sila eh. So ibig sabihin talagang private corporation, entity, yung nagpapatakbo ng distribution. Pagka sa electric cooperatives ba, this is very unique kasi. So can you briefly discuss how it works? Sige po, ang malinaw po na pagpapaliwanag sa isang electric cooperatives, isang electric cooperatives ay pinapatakbo at saka consumer ang nagmamay-ari, yung mga tao sa lugar ang nagmamay-ari ng kooperatiba. So hindi kapitalista, hindi gaya ng Meralco na gaya sa NCR, sa NCR, na Meralco, Lopez Company ang may-ari. Pero ang mga electric cooperatives, kung saan ang franchise, halimbawa probinsya, nasa Kamsur ako ngayon, ang Kamsur, yung electric cooperative sa Kamsur, yung mga consumer, mga member consumer ang may-ari. Kasi may-ari sila dahil in the sense na may binabayaran silang membership fee. Pag nag-apply ka sa isang kooperatiba, may membership fee, so yun ang nagpapatakbo. And yung dahil kooperatiba din siya, pag sinabing kooperatiba, may literal na may dividendo. Yung dividendo, hindi literal na binibigay na ibinabalik. Ang serbisyo nun, yung para mas mapagaan yung serbisyo sa mga tao, yun ang bilang balik ng pagiging kooperatiba. So yun, literal na ng kooperatiba ay tao ang may-ari, hindi pribadong kapitalista. Oo, parang ang sarap pakinggan kasi syempre 'di ba, alam naman natin na yung electricity, yan ay public service. So ibig sabihin hindi naman yan pribilehiyo. And doon nga sa ganitong sistema na may mga electric cooperatives, batay nga doon sa pagpapaliwanag mo, yung mga consumer, yung mga yung mga household owners, ay sila din yung may-ari. 'Di ba? So parang ang sarap tignan kasi ito yung objective actually ng cooperativism, 'di ba? Na dumating yung panahon na yung mga kasalukuyang negosyo ay magiging ang may-ari ay yung mga mismong mga mamamayan o yung mga consumer din ito, no? So parang maganda yung sistema na 'yan.
Ngayon, pasok tayo dito kasi mukhang mayroong mga attempts, no, na yan ay sa pribado, no, pagkakitaan. Naglabas nga yung inyong unyo ng statement noong December. So, basahin ko lang and then later on ay pwede mong i-expound, Mr. Irvin. So, nung last December 18, 2025, naglabas yung Power Centro ng statement. Power Centro rejects privatization of Casureco 3 and strongly opposes the expansion of more to the franchise area of Ileco sa Iloilo, no? We shall defend electric cooperatives, protect workers' rights, and uphold public services. So can you expound yung panawagan nyo na ito? Sige po. Actually, last year pa siya bago mag-recess yung kongreso natin, may nakarating na sa ating balita na yan nga sa Iloilo at saka itong Casureco 3 nagfile na naman ng bagong panukalang batas para para humingi sa kongreso ng prangkisa itong dalawang Iloilo, Just for Power. Siya yung nagpapatakbo ng distribution sa Iloilo City. Mr. Irvin, Yan ang can you more just repeat that? Medyo na-cut ka lang doon. Paulit lang doon. Sige. Last year kasi bago magsara yung kongreso, nakarating na sa ating balita na mayroong dalawang nag-attempt na naman na mag-file na price. Isa rin Thailand, yung MORE, na nabalitaan natin na nag-file na naman ng panibagong expansion, yung MORE. Karagdagan to sa dati na nilang nakuhang expansion para sa Ileco 1, Ileco 2, Ileco 3. Pero ngayong 2025, itong nirefile ngayon ni Congressman Garin is para na lang sa expansion ng MORE sa coverage area ng Ileco 1. So, ibig sabihin, yung Ileco 1, pag nagkataon bagong panukalang batas ni Congressman Garin, ay dadagdag sa naunang kabawasan na nakuha ni MORE sa area ng Ileco 1. So, talagang nakikita natin yung intention na talagang unti-unting dinudurog ang electric cooperatives. Pangalawa na yan at kung kasi sa Ileco 1. Curious lang ako. Sige. Sino ang may-ari ng MORE Electric, what's the whole name? MORE Electric and Power Corporation. More Power Corporation. Alright. Pagmamayari siya ni Enrique Rason. So, kay Enrique Rason And ang More Power. ang nag-file ng bill to give franchise to expand yung kanilang operation sa Iloilo ay si Congresswoman Congressman Janet Garin. Garin. I see. Sige, patuloy mo, Mr. Irvin. So, yun nga, kaya talaga na tayo nagbigay agad ng aksyon ng bento sa public para hanggat maaga pa, sana maagapan yung pagsasab ng panukalang gustong mangyari din. Kasi unang-una nakikita ng mga lalo na mga taga Iloilo, nakikita naman nila na maayos ang pagpapatakbo ng Ileco 1 particular. Actually last week galing pa lang ako diyan, nakausap ko yung management talaga ng Ileco 1. Ang ganda ng programa nila sa totoo lang. So, yung intention ang hindi natin nakikita, yung talagang totoong intention nitong mga kapitalista kung bakit talaga gusto nilang sakupin ang electric cooperatives. So, simple lang dahil bilang galing sa isang kooperatiba din, simple lang ang nakikita nating dahilan kung bakit gusto nilang pasukin. Yun ay makuha ng pribadong kumpanya gaya ni Enrique Rason, yung kita na nakukuha ng mga member consumer owners, yung mga benepisyo na nakukuha nila na dapat mapunta sa kamay ni Rason. Yun ang pinaka main reason, yung income, yung kita ng electric cooperatives. Na instead na yung kita gaya ng kita ng Ileco 1 na naibabalik to sa mga consumer sa pamamaraan ng maayos na serbisyo, mababang rate, at saka marami pang benepisyo na naibibigay gaya nga ng kwento ni GM ng Ileco 1 na nakakapagbigay sila ng mga dividendo.
yearly. Tapos marami pang mga pabuyag binibigay at saka itong mga serbisyo and mga subsidiya sa mga member consumer ng Eleco One na hindi yan kayang ibigay ng pribadong kumpanya gaya ni More. So ibig sabihin yung naibibigay ngayon ni More, ni Eleco One sa mga consumer, instead na mapupunta yon kung sakaling may pribado makuha ni More buong franchise area ni Eleco, yung naibibigay na dividendo doon is mapupunta na yon sa kamay ngayon ni More. So yan ang nakikita nating main objective kung bakit gusto talagang sakupin ang mga electric cooperatives. Yan sa part pa lang yan ng More. So Yeah. para bigyan ko kayo ng isang malinaw na halimbawa sa status na ginawa ni More, may latest lang kasi siyang pinasok yung kakatapos lang na kongreso natin. Ito yung kaso ng Sineco, yung Bacolod. So kung natatandaan nyo, ang Bacolod, isang malagong lugar din yan na pinapatakbo yan ng kooperatiba. During 19 Congress, Sineco pa ito na Bacolod area, Sineco pa nagpapatakbo niyan. Pinag-interesan din ni More. So ibig sabihin, pinasok ni More, AAA din po ang Sineco, may maayos na serbisyo, pati management, may maayos din na pagpapatakbo at saka mga manggagawa in particular. Kaya lang ginamit lang na parang entry point ng mga kapitalista yung maliit na utang na ang may kasalanan naman ng utang ay ang ating gobyerno. So ano yon? Although medyo masyadong technical, Sa halimbawa, madaling paliwanag, si Sineco Sige. Go ahead, Mr. Irwin. Sige. So ayun, ituloy ko yung nangyari sa Sineco. Yung kapalpakan ng gobyerno kasi instead na i-approve ng gobyerno yung in-apply ng Sineco para sa specific na substation, hindi yun inaprubahan na delay. So hanggang nagkaroon siya ng issue na instead ma-address doon sa in-apply sa gobyerno, instead ma-address yon, naging reason yon ng ilang mga hindi inaasahang numero ng mga sinasabing brownout. So yun ang naging dahilan. Yun ang naging kasangkapan para magamit na issue. Yeah. So ano nangyari na doon sa attempt ng More na i-take over din yung sa Bacolod? At ano ba, pwede mo bang ipaliwanag na Mr. Irwin, ano ba yung parang mga kinababahala ng kagaya ninyo, ng mga union sa power, na ano ba yung mga masama na nakikita ninyong epekto kapag tinake over ng isang pribadong korporasyon o negosyo yung operation na ginagawa ng mga electric cooperatives? Mr. Sige, Irwin? kapatid. Thank you. Naririnig ba? Opo, Yeah. okay na, narinig na? Yes. Sige. So kaya tayo mariin nating tinututulan ang ganyang mga strategy ngayon na ginagawa ginagamit na kasangkapan ng mga mababatas ay dahil marami na tayong experience ng mga kasamahan na manggagawa na talagang lubhang naapektuhan. Gaya nitong kakasabi ko lang ng Sineco, talaga nung tinake over sila ng More, lahat po ng manggagawa ay na-was out. So tinanggal silang lahat. So ibig sabihin, yung mga regular na manggagawa, lahat yung natanggal. May mga nakabalik din na iilan na nakaposisyon as regular pero literal na yung kanilang benepisyo before sa Sineco ay nawala lahat. At saka karamihan ng mga tinatawag natin na necessary and desirable na position or trabaho ay napunta na po siya ngayon sa mga agency. So ibig sabihin, yung mga manggagawa na ngayon sa karamihan na serbisyo ng Sineco na More na ngayon or next na sa ngayon ay mga agency workers na. So gaya din yan sa nangyari din sa Aleco before, simula yan 2014, na pumasok si San Miguel sa Aleco, lahat ng mga manggagawa ay tinanggal.
So pinalitan din siya ng mga agency workers. So anong epekto So, parang- din ito sa mga consumer? Yeah, Tuloy ka yeah. lang kapatid sa consumer, Go sa ahead, go consumer ahead. part. Go ahead. Ang epekto naman ito sa consumer, una, yung pagtaas, yung biglaang pagtaas ng rate ng power rate, yung electricity rate. Siyempre magtataas yan kasi private na siya, natural kasi pinapayagan ng ating gobyerno na bawiin ang kapital ng mga kapitalista sa rate. So sa composition pa lang ng rate sa private ay meron ng ROI at saka yung tinatawag na sa expenses sa mga rehabilitation na bawal yon ipasok sa rate ng electric cooperatives. So yan, ang malaking kaibahan na siya. So, number one yan, nag-upang private sa dating kooperatiba, magbabago ang rate composition, mamahal at mamahal yan. Pangalawa, wala na pong kapangyarihan or boses ang mga member consumer pag pribado na ang isang dating kooperatiba. Literal na mawawala na po yan kasi yung kapital na nila ang mananaig, boses na ng may-ari ang mananaig. So, at all, wala nang power ang mga consumer. Literal, mga member consumer. Literal na consumer ka na lang. So, kung gusto mong magreklamo na mataas ang rate, magpapail ka ng kaso sa ARC. Hindi gaya ng kooperatiba, pag mataas ang rate, kaya mo lang magpetisyon sa co-op. Questionin kung bakit tumaas yung rate mo and so on and so forth. So, may power talaga ang boses ng mga consumer sa electric cooperatives. Yan po ang ito ay malaking impact, outright impact pag naging pribado ang dating electric cooperatives. Kaya nating mariing tinututulan talaga ang kahit anong uri ng pagti-take over o pagsasapribado ng mga electric cooperatives. Marami na po tayong experience, marami na tayong karanasan regarding sa bagay na yan. Kaya talagang pinaninindigan natin na hanggat maaari, tutulan natin ang pagsasapribado ng mga electric cooperatives. Yeah, yeah. Ako lang, parang gusto ko lang, although ako hindi ko naman syempre na-experience dahil wala naman akong bahay sa mga probinsya, no? Pero dito lang, I can just imagine dito sa amin sa NCR, syempre Meralco. 'Di ba? Alam ko in the history, in the past, marami mga pagkakataon na biglang may mga surges sa rates ng kuryente. Wala naman kaming ganun ka agad-agad na kapangyarihan bilang mga consumer na makialam doon sa desisyon na yon nung Meralco, no? We can only like express our disappointment, but unlike in electric cooperatives, as you were explaining it, ang mga may-ari ay yung mga consumer din. So parang andaling intindihin na kapag ka na isa privatize na ito, mawawala na ngayon yung ganong kumbaga right ng mga consumer, member consumer na makialam doon sa pagmamanage din ng kanilang electric co-op. Sige. Magbasa na ako ng ilang comments bago ko hingin Mr. Irvin yung iyong huling panawagan. Ano? So, mga nakikinig sa atin, si Miggy Faller Villa. Ayan, good evening daw sa DZRH. Ayan, si Gemma De Castro Mendez is also listening and watching. Roan Sandigan, si Mark Larson, sabi, saludo sa mga manggagawang electric cooperatives. Ayan. So, Romel T. Livid, Blessed Thursday daw po sa Action Kababaihan. Si Mayol March, si Anthony Abrenica, si Margarita Guevara, George Undar, at si Ann Garcia. Ayan. Sige, so Mr. Irvin, ano ang iyong panawagan in general na lang, pwedeng sa ating gobyerno, which is I suppose yung Senate, yung Congress, which is yung mga nagbibigay ng prangkisa, at ganoon din sa mga electric cooperatives and maybe also doon sa mga may attempt na mag-take over ng electric co-ops. Sige, siguro unahin ko dahil nga may nakasalang tayo ngayon, ongoing na ngayon ang hearing, nagsimula na naman, nagbukas na yung hearing ng Kongreso. So sana ang mga mamabatas natin, bago sana silang mag-sponsor ng mga ganyang panukala, maganda siguro bumaba muna sila sa kanilang mga lugar at kausapin yung consumer. Hindi inuuna kinakausap yung mga kapitalista na nagbibigay ng pribilehiyo
kanila. Kasi at the end, yung consumer nila, yung mga constituent nila ang maapektuhan. Karamihan naman kasi ng mga mambabatas na nagdadala ng panukala, wala talaga silang literal na knowledge sa kanilang pinopropose. So kaya umapila tayo hanggat maaari sana sa mga mambabatas natin, makinig muna or pakinggan muna nila ang kanilang mga constituentes para naman sana makatulong sila, yung literal na makatulong sa public service, hindi yung natutulungan yung mga kapitalista. Ganun din po sa ating mga member consumer, mga owners, kasabay na tayo kahit mga manggagawa, consumer din po tayo. Pagdating natin sa bahay, consumer tayo ng kuryente, sana manatili tayong nakikialam sa lahat ng usapin, lalo na sa issue ng kuryente. Kasi kung mananatili tayo nagbubulag-bulagan, walang pakialam, uubusin po tayo hanggat mawawalan tayo ng boses at saka baka literal na magiging tunay na bilihin na ang usapin ng kuryente sa ating bansa. Kaya sana makialam na tayo, kumilos para mapanatili natin ang ating mga kooperatiba. Gayon din ang ating management ng mga cooperative. Sana tumindig tayo sa ating member consumer, hindi sa mga amo na kung sino man ang nagpasok sa inyo sa kooperatiba. Kasi consumer po ang ng mga manggagawa sa loob ng kooperatiba, hindi kung sino man ang amo nyo sa labas. Kaya sana manatili ang mga management ng electric cooperative manatiling magserbisyo sa member consumer owners ng electric cooperatives. Yun lamang po. Sana magkasundo pa rin o maging katuwang tayo yung mga manggagawa, management at mga consumer para protekta ng ating mga kooperatiba. Para at mapanatili natin ang pagiging cooperative sa ating bansa. Salamat mga kapatid. Yes, thank you so much. Hindi na ako mag-a-add pa dahil napakalinaw nung iyong mga calls, Mr. Irvin Bongkakas. Thank you so much for joining us, Mr. Irvin Bongkakas, ang National Coordinator ng National Union of Workers in the Power Industry. Thank you so much for joining us tonight at maraming salamat sa inyo mga ka-aksyon for tuning in and watching our program. Samahan niyo po kami every Thursday from 10 to 10:30 p.m. ang Aksyon Kababaihan dito lamang sa DZRH. Good night! Para sa'yo